So eto na nga, parang napapansin nyo rin ba na hindi na lang basta price hike ang usapan sa gasolina ngayon, kundi parang tuloy-tuloy na pag-akyat na talaga? Base sa mga lumabas na ulat ngayong February 3, 2026, pumasok na naman ang panibagong dagdag presyo at mukhang hindi ito simpleng galaw lang ng merkado. Sa mga datos na inilabas, nagtaas ang gasolina ng 80 sentimo kada litro, ika-4 na sunod na linggo na yan. Mas ramdam sa diesel, may dagdag na 1 piso at 60 sentimos kada litro, 6 na linggo ng dire-diretso at pati kerosene, may higit 1 piso rin ang itinaas. Kung pagbabasehan ang timeline, lalo nang mabigat ang tama ng diesel dahil ito ang gamit ng pampublikong sasakyan at ng mga nagdadala ng pagkain mula probinsya papuntang palengke. Ayon sa paliwanag ng mga energy official at market analysts, may 3 sabay-sabay na dahilan kung bakit parang ayaw bumaba ng presyo. Una, yung tinatawag na Iran Risk Premium, kung saan dahil sa tensyon sa Middle East at galaw ng militar, nagiging kabado ang global oil market. Ikalawa, may problema raw sa produksyon sa isang malaking oil field sa Kazakhstan dahil sa technical issues at power outages. At ikatlo, may matinding winter freeze sa ilang bahagi ng US at Europe na nakaistorbo sa mga refinery at logistics, kaya nabawasan ang supply ng milyon-milyong bariles kada araw. Dito na pumapasok ang mas interesting na bahagi para sa marami. Habang pataas ng pataas ang presyo ng krudo, inaasahan namang manatiling mababa o steady ang inflation, nasa bandang 1.8% pa rin daw. Napansin ng netizens at ilang analyst na parang may banggaan dito. Paano nga ba magiging mababa ang inflation kung ang mahal ng gasolina? Ang paliwanag ng ilan, pansamantalang bumaba raw kasi ang presyo ng karne at gulay dahil sa mas magandang ani, kaya natatakpan ang epekto ng fuel hikes. Pero dito nagsimula ang mga tanong online. Hanggang kailan kakayanin yan kung tuloy-tuloy ang mahal ng diesel at tataas din ang gastos sa transportasyon ng pagkain? May isa pang usapan na hindi masyadong maingay pero mahalaga. Sa loob ng Bangko Sentral, may pressure na raw na magbaba ng interest rates para pasiglahin ang ekonomiya, lalo na't hindi naabot ang target na paglago noong nakaraang taon. Pero ayon sa mga nag-oobserba, may kapalit ito. Kapag humina ang piso, mas magiging mahal ang inaangkat na langis. Kaya para sa marami, parang nasa gitna ang gobyerno ng isang mahirap na desisyon. Paano pasisiglahin ang ekonomiya nang hindi lalong sumasakit ang presyo sa pump? May dagdag pang intriga sa global level. May malaking supply ng langis na hindi magamit ng diretsyo dahil sa mga parusa at limitasyon ng ilang bansa. Napapaisip tuloy ang publiko kung darating ba sa puntong maghahanap ng alternatibong supply ang Pilipinas para lang mapigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo, kahit may kaakibat itong komplikasyon sa diplomasya. Sa ngayon, praktikal muna ang ginagawa ng marami. Pinagkukumpara ang presyo ng mga gasolinahan, naghahanap ng mas murang independent stations, at sinasamantala ang mga diskwento kapag digital ang bayad. Bago tayo magtapos, paki-like, share at follow nyo muna ang Opinion Online para updated tayo sa mga ganitong usapan. Sa huli, tanong ng marami, pansamantala lang ba talaga itong pag-akyat ng presyo o senyales na ito ng mas mahabang laban para sa bulsa ng bawat Pilipino? Ano sa tingin mo?